Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Muli na naman po tayong makakarinig ng salita ng Diyos sa umagang ito. Pero bago po tayo magsimula, tayo ay manalangin. Aming Diyos na tapat at totoo, salamat po sa kalakasang hatid mo sa bawat isa na makikinig ng iyong salita sa araw na ito. Naway maging panibagong lakas ito sa aming lahat. Pakalinisin mo po kami sa oras na ito, Panginoon, upang matanggap namin ang iyong mensahe ng buo at maisabuhay namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Gabayan mo po kami sa umagang ito, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin sa butihing mong pangalan, Panginoong Jesus. Amen at amen. Sa araw po na ito, tayo ay babasa sa Aklat ng Bilang, Kabanata 11, talata 21 hanggang 23. At ito ay may pamagat na Moses reacts to God's promise to provide meat for Israel. Tayo po ay babasa sa MBB, Magandang Balita Biblia. Sabi dito, verse 21, sumagot si Moises, lahat ng kasama ko'y 600,000 or 600,000 at sinasabi mong bibigyan mo sila ng karne para sa isang buong buwan. Kahit napatayin ng lahat naming hayop o mahuli ang lahat ng isda sa dagat ay hindi sasapat sa ganitong karaming tao. Sinabi ni Yahweh kay Moises, mayroon ba akong hindi kayang gawin? Ngayon di ipapakita ko sa iyo kung totoo o hindi ang aking sinasabi. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Ayon dito sa Exodus, basahin po natin sa chapter 12 verse 37. Sabi dito, sila Moises ay galing sa Rameses. Sila ay naglalakbay patungong Sukot. Higit 600,000 mga lalaki, di pa kasama ang mga babae at bata ang kanilang kasama. At habang sila ay naglalakbay, may mga sumama sa kanila na hindi Israelita na siyang mahilig magreklamo tungkol sa kanilang pagkain. Naghinay ng mga Israelita. At habang sila ay nagre-reklamo, sila ay naririnig ni Moises na ikinaiinis niya at ikinahihina. Gayon din naman si Yahweh, gaya ng tinuran sa ating aralin kahapon. Kaya naman, ganun na lamang ang pagtataka ni Moises kung paano mangyayaring mapapakain ang kanyang mga kasama sa sobrang dami ng mga ito sa loob ng isang buwan. At ang tinutukoy dito ay kakakainin sila ng karne. Si Moises ay nangatwiran sa tinuran ni Yahweh. At sinabi na kahit patayin ang lahat ng hayop na kanilang dala ay hindi sasapat upang matugunan ang sinabi ng Panginoong Yahweh na mapakain sila sa loob ng isang buwan. Hanggang, sabi nga ni Yahweh dun sa aralin kahapon, hanggang sa sila ay magkanda suka sa kakakain dahil sa loob ng isang buwan, sila ay mananawa sa pagkain nito. Pero, ang sagot ni Yahweh sa mga complaint din ni Moises, sobrang galit niya sa mga taong walang ginawa kundi magreklamo ay eto. Sabi ni Yahweh sa kanya, Moises, mayroon ba akong hindi kayang gawin? Ipapakita ni Yahweh kung totoo ang kanyang sinabi o hindi. Sabi nga sa Isaiah 59:1, tingnan nyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya ay hindi bingi upang hindi marinig ang iyong mga hinaing. Kaya nga mga kapatid, wag po nating pagdudahan o wag po tayong panghinaan na ang lahat ng ating nais ay hindi maririnig o tutok din ng ating Panginoon. Dahil siya po ay tapat sa kanyang salita at ni minsan hindi niya tayo pinabayaan. Kung nakikita man po natin or nararamdaman natin na hindi tayo pinakikinggan dahil may rason, pwedeng makasama sa iyo, pwedeng hindi pwede, or pwedeng pinaghihintay ka lang ng Panginoon. Nang sa ganon, makita kung ano ang saloobin mo. Makita kung ano ka sa Panginoon. Kaya yun, ang dapat lang po nating gawin ay magpatuloy at sumunod upang ating malaman ang kanyang kalooban. Tandaan po natin, ang kalooban niya ang palaging nasusunod at hindi ang ating kalooban. May mga pagkakataon po kasi na meron tayong hinihiling sa ating Panginoon. Gaya ng mga Israelita, ang hilig magreklamo. Tayo rin naman noon, mahilig din tayo magreklamo. Kaya nga, kaya nangyayari sa atin ang maraming
pagsubok na pinapabayaan o tinugunan ng ating Panginoon. Bakit? Nang makita ng Panginoon ang ating puso. Nang makita niya kung kasama ba siya. So, yun lamang ang nais ng Panginoon sa atin, na makita niya na siya ay mahalaga para sa atin. Hindi yung tayo ay humihingi lamang dahil kailangan natin. At kapag wala na, tayo ay magrereklamo. At kapag hindi na ibigay yung ating hinihiling, nawawala na lang tayo at ang dami nating sinasabi. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, tayo ay magpatuloy, tayo ay magtiwala sa dahil lahat ng bagay ay kaya niyang gawin para sa atin o para sa taong naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Tayong lahat ay manalangin. Amang Diyos, tapat at makatarungan, salamat po sa iyong mga pangako at pag-aalaga sa amin bagamat kami ay may katigasan ng ulo. Hiling po namin na patuloy mo kaming kalingain at pag-ingatan. Naninikluhod po kami sa iyo na kami ay mamuhay ng may tiwala, pananampalataya at pagsunod sa lahat ng kalooban mo. Ito ang aming dalangin sa banal mong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Muli po mga kapatid, inaanyayahan ko kayong makinig bukas ng umaga alas 5:30 sa programang Ang Tinapay Mula sa Langit, ang daily devotion ng ating kongregasyon, Charismatic Restoration Church. Maaari nyo rin po itong ibahagi sa iba upang maging pagpapala rin kayo sa kanila. Ito po ang inyong lingkod, Olivia Tayco Discaya ng CRC Antipolo DC, na bumabati sa inyo ng mabiyayang umaga sa inyong lahat. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.